Nagpulong-pulong ang mga deputy mayor ng 11 tribo ng Davao City nitong araw ng Miyerkules. Kanilang agenda, matiyak ang seguridad ni Vice President Sara at ng buong pamilya Duterte. Kasunod yan ng naging direktiba ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na tanggalan ng 75 police security detail si Vice President Sara. Ayon kay Cheryl Anino, Deputy Mayor ng Tribong Bagobo, Tagabawa, nasasaktan ng mga tribong Katutubo at Muslim ng Davao City sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon laban sa pangalawang Pangulo at sa pamilya Duterte. Actually, nasubok gid ni sir no regarding nahitabo sa mga Duterte. Syempre wala mi nag-expect na ingana ang mahitabo. So wala may laing gihimo nga dautan ang ato ang presidente ato ang mga Duterte family then ngano ingon ana ang gihimo sa ilahang. Pinangangambahan ng mga tribo ang seguridad ni VP Sara matapos siyang tanggalan ng police security detail lalo't on the ground ang pangalawang Pangulo sa pagtatrabaho. Para kay Pami Keren Latip Arumpak Jr., Deputy Mayor ng Tribong Bangsa Iraanun, hindi makatarungan ang ginawa ng pambansang pulisya laban sa pangalawang Pangulo. Yung pagtanggal ng security, hindi yung makatao. Palayan sa batas yung ginawa nila kay BP. Injustice. Pag tinanggalan mo ng security yung tao, wala namang reason kung bakit. Klarong-klarong harassment. Kaugnay nito ay nagpahayag ng kahandaan ang 11 tribo na magbigay ng seguridad kay Vice President Sara at sa buong pamilya Duterte. Ito, napagkaisahan namin na kaming mga 11 Deputy Mayors of Davao City na magkaroon kami ng mga volunteers. Ito walang bayad. Ito taos-puso po namin inuboluntaryo aming sarili at aming mga tribo na ipaglaban at protektahan ang mga Duterte family. Dahil nung una pa lang, sino bang nagbigay sa amin ng importansya kundi sa panahon ng mga Duterte. Ngayon, oras na po namin na ipakita ang pagkakaisa namin dahil sa pagmamahal nila sa amin, ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa kanila. Bawat tribo ay may 20 voluntaryo na sumailalim sa security orientation para matiyak ang kanilang kahandaan at maitupad ng maayos ang kanilang mandato. Kung kinakailangan pa ng dagdag na tauhan aninakan ay hindi sila magdadalawang isip na magpadala pa. May panawagan naman sila sa kasalukuyang administrasyon na walang hinto ang panghaharas sa mga Duterte. Kayo namang nanggigipit ng haharas, pag-isipan ninyong mabuti. Huwag po tayo maging tauhan ng mga satanas. Dahil ang mundo po ay pansamantala. Hindi natin alam, bukas makalawa, wala na tayo. Pag ang ginawa natin, yung lahat na kabulastugan, hindi tayo nag-ano ng matuwid, kawawa po tayo sa kabilang buhay. Sana magkaroon po tayo ng tamang evaluasyon sa ating mga sarili. Sa mga naisip na lang natin sa ginagawa ng ating mga Duterte family. Halimbawa na lang po, Mr. President, sana po ito na lang po maisip ninyo. Sa tinatagal-tagal na panahon, never po napalibing ang inyong ama. Sa panahon po ni President Duterte lang po nalibing ang inyong ama. Yun na lang po, respeto na lang po sana. Sana naman po, alam nyo naman po na ang mga boto na nanggagaling dito sa Mindanao, lahat po yan, puro Duterte, hindi lang sa Mindanao, buong Pilipinas. Kung hindi dahil sa kanya po, mahihirapan po kayong manalo. Sana po, bigyan na lang po ng respeto at paggalang ang mga Duterte family. Kabilang sa 11 tribo ng Davao City ay ang tribong Ata, Maguindanawon, Matigsalug, Bagobo-Clata, Maranao, Obo-Manuvu, Bagobo-Tagabawa, Tausug, Sama, Iraanun at Kagan.